Anong gagawin mo para bumaba yung mga presyo ng mga bilihin ngayon? Nakikita natin ang isyong na ito na ay napakabigat. Kaya kahit nung ako ay nasa NCIP pa, ay meron akong isinulong na 13 economic drivers. At isa nito ay food security. Dapat meron tayong honest to goodness program tungkol sa food security. At i-take advantage natin ang malawak natin na lupain na agricultural land para magkaroon tayo ng programa sa bawat probinsya ng ating bansa. Ihinto na natin ang importation ng mga food products para magkaroon ng encouragement ang ating mga poor peasants, farmers at marginalized sector para magtanim. Importante rito, suportahan ng gobyerno hindi lamang sa aspeto ng pinansyal but also sa technical at iba pang pangailangan ng ating mga mamamayan. Naniniwala po tayo na ang mataas na pabilihin ay ang isang pangunahing dahilan nito po ay ang korupsyon sa ating bansa. Kaya po dapat bigyan natin ito ng atensyon para po mas maging malinaw sa ating mga kababayan. Halimbawa po, yung mga produkto, patong-patong po ang mga illegal na hindi naman dapat gastusin ng mga involved dito sa mga negosyo. Kaya dapat po bigyan natin ito ng atensyon, itong korupsyon laban sa mga produkto na dinadanas po ng ating mga kababayan at ng ating mga businessmen. Yung pong inflation, it's an interplay of demand, supply and demand. Bilang, hindi lang po ako doktor, lawyer, kundi economist po ako. Tumataas ang presyo ng bilihin dahil kukunti yung supply. No? At pag kukunti ang supply, mataas ang demand, talagang tataas yan. No? And there are many factors that come into play because of high prices, that will drive food prices, services, hindi lang food, kundi services. Number one, mag-establish tayo na talaga ng manufacturing. Kasi masyado tayong fully dependent on imported goods. Kaya not only yung mga manufacturing, pati yung mga masyadong rampant ng food smuggling sa Pilipinas. In fact, I wrote a book on that. Kaya diyan, natatalo ng ating mga farmers, etong mga massive importation, talagang ikokontrol pa nila ang mga presyo, kaya tataas yan. At pangatlo, yung mga government policies natin talagang anti-poor talaga. Talagang ang gagawin ng gobyerno natin ay patataasin talagang presyo. Kailan lang, hindi lang mga sibuyas, kundi pati mga kamatis. Ang mga kamatis, dalawang kamatis, umaabot na ng mga 70-80 pesos. Na dati, binibigay lang sa palengke yan. So yan po, we have to be serious in our drive against inflation. Kasi kung puro salita lang tayo, ang mga government policies, baluktot naman, wala na pong mangyayari. So we have to be serious, we have to have a political will in driving the prices down. From the economists to the poorest of the poor, we have to contribute.